na sa lahat. Ang advice ko sa kanya, kung wala siyang intention na mag-surrender, magtago siya mabuti. Ang advice ko sa law enforcement, hanapin yung siya mabuti. Trabaho nila yun maghanap I found time na kumustahin lang siya. Sabi ko, kumusta ka na? Mag-ingat ka lang, gano'n. Ang biro niya na sa akin, sir, i-break ko yung record mo sa pagtatago. Mga kapatid, alas 5:30 na. Ito na mga bumabanderang balita. Yaman ng presidential son, Congressman Sandro Marcos, handa umanong sumailalim sa lifestyle check. Crypto kurakot, mga sangkot sa flood control scam, gumagamit daw ng crypto sa money laundering. Sinuhulan ng aso, Congressman sa Laguna, niregaluhan daw ng exotic na bulldog, kapalit ng flood control projects. May modus sa mga sangkot sa flood control scam para itago ang perang nakulimbat. Dinadaan daw yan sa cryptocurrency. Mabawi pa kaya yan? Live mula sa TV5 Media Center, nangungun sa balita si News 5 anchor Edling Gaubok. Sa lahat, ano ba ang sistema ng ganitong klase ng money laundering? Well, Jiggy, unang-una, pasensya ka na. Medyo magulo rito dahil dito sa TV5 Newsroom may konting Christmas party. December na nga naman. Pero alam mo kasi, kung itong si Santa Claus ay gagamit ng anumang pera, kung sakali, malamang sa hindi, gagamitin niya po ay inatawag nilang cryptocurrency. Cryptocurrency dahil unang-una wala tong borders, you can cross borders with the cryptocurrency. At number two, hindi mo in many ways kailangan ng ID or address para makapag-exchange o trade ng cryptocurrency. So it gives you a level of anonymity and security na wala dun sa typical banking. Ngayon, ito ayon po sa Cybercrime Investigation Coordinating Council kay Yusek Aboy Paraiso, mukhang ginagamit na nila ngayon ang cryptocurrency to help in laundering money coming from mga flood control scandal scams. Bakit itong cryptocurrency? Yun nga kasi you don't need the physical banks, you don't need physical money, you just need digital transactions using digital tokens. Kumbaga, wala ka talagang hinahawakan at hindi mo kailangan ng, for example, IDs or addresses na hinihingi sa mga bangko-bangko. So that way nasa sidestep nila yung paper trail in many ways. Also, ang sabi ni Paraiso kasi, maraming mga bansa, kagaya ng Pilipinas, wala pang pirming regulasyon for cryptocurrency trading and exchanges. So with that absence, mahirap habulin itong mga to. Paano mo nga hahabulin kung in effect legally hindi pa siya recognized at hindi pa siya mare-regulate. So doon pa lang may problema na yung paghahabol sa mga cryptocurrency at yan ang minamaximize ngayon nitong mga gumagamit ng cryptocurrency to squirrel away the money from the flood control scandal. Merong interview tayo kay Aboy Paraiso kanina. Ito po, pakinggan ninyo. The most popular right now is yung mga USDTs because kailangan lang nyo yung mga cold wallets na tinatawag. We have cryptocurrencies, the usual yung mga Binance, so yung other exchanges po na yan. May cold wallet ka, papasok mo na sa laptop, transfer na. Tapos, you don't even see records of the transactions except for the cold wallets. So, with other cryptocurrencies yan, mahuhuli natin yan, or at least we'll have a record of them. Because may mga systems tayo, may mga technology tayo that can track down yung mga cryptocurrency exchanges. At Bok, gaano kalaking pera nga dinaan daw sa cryptocurrency at paano matutukoy kung may kinalaman ito sa flood control scam? Well, Jiggy, yan nga ang problema ngayon Gano'ng kalaking perang idinana sa cryptocurrency, I don't think at this point, I don't think anybody knows. They only suspect, but I don't think anybody has a firm figure kung magkano na. Just to establish kung paano nalaman na ginagamit ang cryptocurrency, ito po nangyari. Ayon kay Director Paraiso ng CICC, yung Cybercrime Investigation Unit ng gobyerno, merong ibang bansa na nagmagandang loob at tinimbrehan ng ating AMLAC para sabihin na, uy, merong gumagamit ng cryptocurrency na malaking halaga na mukhang suspicious. So pina-freeze tuloy. At doon nalaman, without any details being given to us, doon nalaman ng AMLAC na yung nagbenta ng cryptocurrency na yan, more or less around 50 million in pesos, ay isang kontratista
na involved sa flood control scandal. Sino itong kontratista, ano yung kanyang mga kaso, and so on down the line. Ayaw pa nilang bigyan ng pangalan, ayaw pa nilang i-identify, ayaw pa ibigay yung circumstances. Kung anong bansa ito, ayaw rin nilang sabihin, at kung paano sistema ginamit, ayaw pa rin nilang sabihin. Of course, dahil the more secure they are with the information, the likelier that they are going to be able to track down the other cases. Pero yun nga napag-alaman na, nahuli na merong isang flood control contractor na sinubok ito. So ang tansya nila, malamang sa hindi, marami pang iba. Jiggy. At yun, no, Bok, kung maliban kung may maganda loob ng mga bansa na itimbre nga sa AMLAC natin na may movement ng pera na malalaking halaga, ay yung iba, may pag-asa pa kayang mabawi yung mga perang dinaan sa cryptocurrency? Nako, Jiggy, yan ang problema ngayon. Like I said nga kanina, it is largely unregulated sa Pilipinas, and in many other countries, they're still trying to grasp the idea of how to regulate something as ethereal as digital cryptocurrencies. Remember, these are digital tokens that are not recorded in banks or institutions of finances. These are basically parang tokens, digital tokens na pinapasa-pasa nyo sa isa't isa gamit lamang ang blockchain technology. Blockchain meaning isang network lang kayo ng mga computer na walang pakialam ang mga gobyerno, walang pakialam ang mga bangko, at walang ibang pangahawakan kundi ang basically it's the entire internet system. So given that, mahirap talaga i-trace. Ang sabi sa ating kanina ni Aboy Paraiso ng CICC, umaasa ang DFA at ang DOJ na sana magamit natin yung ating existing mutual legal assistance treaties with other countries para tumulong sila na tumimbre sa atin, kagaya ng nangyari na doon sa example na bigay ko kanina, tumimbre sila sa atin kung merong biglaang paglipad ng pera gamit ng mga cryptocurrencies. Pero yun nga madalas sa hindi, tansyahan yan, at madalas sa hindi, that's a matter of luck. So whether they'll be successful or not, that remains to be seen. Pero malaki rin ang posibilidad na meron ng mga na-dissipate na pera gamit ng cryptocurrency exchange system. Jiggy. Salamat, Bok. Ed Lingaw po, live mula sa TV5 Media Center. May mala pork barrel umanong sistema sa mga proyekto ng DPWH at ayon sa report ng PCIJ, isa si Congressman Sandro Marcos sa may pinakamalaking parte. Sagot naman ng Malacanang, handang magpa-lifestyle check ang presidential son. Live mula sa TV5 Media Center, nangunguna sa balita si News 5 Palace correspondent Maricel Alili. Maricel, una sa lahat, ano ba itong mala pork barrel scheme na tinutukoy ng PCIJ? Di ba't nung pandineklarang illegal ng Supreme Court ang pork barrel? Yun nga, Jiggy, gaya nga ng sinabi mo, base doon sa PCIJ report, tinagurian nila na pork barrel king itong si Representative Sandro Marcos. Ang sinasabi kasi nila, pinakamalaking bulto doon sa allocable funds ng DPWH yung napunta sa kanya. Halos 16 billion pesos daw yung nauwi sa kanyang distrito. Hiningan natin ng reaksyon ng Malacanang tungkol dito, pero malinaw ang sinabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na hindi siya pwedeng magsalita on behalf of the presidential son. Pero ang malinaw dito, wala naman daw exempted pagdating doon sa usapin ng lifestyle check. So ang sabi ni Jose Castro, kung kinakailangan na isailalim sa lifestyle check si Representative Sandro at ang kanyang pamilya, pwede raw itong mangyari dahil hindi nga nagbibigay ng exemption si Pangulong Bongbong Marcos. Nauna na rin naman daw na binanggit ni Representative Sandro na handa rin naman siyang humarap sa Independent Commission for Infrastructure. At nasabi nga niya yan, pero sa ngayon ay inaantabayanan na lamang daw natin kung kailan yung ibibigay na eksaktong petsa o schedule ng ICI para makapagbigay din ng testimonya at maimbestigahan. Ito si Congressman Sandro. Jiggy? Maricel, sa ibang issue na flag ng COA, ang 14 million pesos na uncollected receivables ng OP umano. Anong detalye nito at anong paliwanag ng Malacanang? Tama ka, Jiggy. Nasa 14 million itong pinag-uusapan natin na flag ng COA. Pero ang paliwanag dyan ni Undersecretary Claire Castro, as of December 2024 kasi ito, so 55% na raw nitong kabuang halaga na ito
kinaisauli na sa Office of the President. Ang nangyari raw kasi, pinagpalawalan muna ng Office of the President yung ilang mga foreign trips ng ilang mga departamento o kagawaran ng gobyerno. Yan ay para hindi na nga maantala yung mga biyahe, especially kung nakikita nila na very significant at urgently naman itong mga biyahe na ito. Pero sa ngayon daw ay nagpakalat na rin daw ang Office of the President ng mga demand letters dito sa mga binanggit na departamento o kagawaran ng COA nang sa gayon ay maibalik na sa Office of the President yung pondo, yung pera nila. Meron na rin daw ibinigay na deadline ang Office of the President para sa mga kagawaran na ito na isauli ang pera. Hindi lang naibigay ni Jose Castro yung eksaktong petsa ng deadline dahil hindi niya hawak yung sulat kanina. Pero ito yung inaantabayan na natin at patuloy pa rin naman daw itong minomonitor ng OP. Jiggy? Anong pahayag ng Malacanang kaugnay ng sinabi ni Congressman Kiko Barzaga na may kinalaman ng Pangulo sa pagsuspende sa kanya? Nako, umalma ang Malacanang, Jiggy, dahil para sa kanila, iginagalang naman daw nila ang naging desisyon ng House of Representatives tungkol nga dito sa suspension kay Representative Barzaga. Pero ang hindi nila matanggap ay yung sinasabi niya na posibleng may kinalaman si Pangulong Bongbong Marcos dito sa suspension ng nasabing congressman. Ang tanong nga dyan ni Undersecretary Claire Castro, bakit nun bang ipinost ng kongresista yung mga questionabling post niya sa social media? Nandun daw ba si Pangulong Bongbong Marcos? Desisyon naman ito ng kongresista, so bakit idinadawit ang pangalan ng Pangulo? Pakinggan natin ang sinabi ni Jose Castro. Hindi naman kasama ang Pangulo nung ito'y pinost. At yung mga sinasabi niya, mga umanong disinformation laban sa AFP. Sa ating nakikita rito, ginagamit lamang ang pangalan ni Pangulong Marcos Jr. para ma-justify ang kanyang mga ginagawang disinformation. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Jiggy. Yan pong ulat ni Maricela Lili live mula sa TV5 Media Center. Susunod, Congressman Benjamin Agaraw tinangging tumanggap siya ng 9 million pesos at exotic bulldog mula sa mga diskaya. Diyan lang kayo mga kapatid, dapat una sa lahat. Ni-livestream na sa unang pagkakataon ng pagdinig ng Independent Commission for Infrastructure o ICI. Live mula sa TV5 Media Center, nangunguna sa balita si Gerard de la Peña. Gerard, sino ang buena manong na i-livestream sa pagdinig? Tama ka, Jiggy. Sa wakas ay nagkaroon na ng live streaming ng mga hearing doon sa ICI. At ang buwan naman nung sumalang dyan ay si Laguna 4th District Congressman Benji Agaraw. Isa itong si Congressman Benji Agaraw sa itinuturo ng kontrahistang si Curly Diskaya na tumanggap umano ng kickback mula sa flood control projects. At sa kanyang pagharap sa ICI, syempre dinenay ito ni Congressman Benji. Unang-una raw ay hindi niya personal na kilala ang mga Diskaya. At pangalawa raw, DPWH daw mismo nagpapatupad ng mga infrastructure projects doon sa kanyang distrito. Hindi rin daw siya ang sitting congressman simula 2022 hanggang 2025, kundi ang kanyang anak na si Jam Agaraw. Itinanggi rin ni Kong Benji na tumanggap siya ng advance na nagkakahalaga ng 9 million pesos mula dito sa flood control contracts at pati na rin regalo na exotic bulldog mula sa mga Diskaya. Nantanongin naman ni ICI Chairman Andres Reyes Jr. kung willing ba itong si Congressman Agaraw na ipakita sa komisyon yung mga conversation dun sa kanyang cellphone, ay tumanggi naman ang kongresista. Pakinggan natin yung bahagi ng hearing. Hindi po. Kasi ang cellphone ko po dalawa lang po Yung pong bago kong cellphone, sa Viber lang po namin sa partido at saka po sa CA. Ito po lang ang aking cellphone. May mga ibang detalye po ito na hindi ko po pwedeng, baka po magalit ang asawa ko. Kaya po. Opo. Kaya ayaw namin ng live streaming, naririnig ng mga tao tungkol sa asawa. But tiyatanong ko lang if you're willing to surrender the cellphone. Kasi nga po, we are investigating. At Gerard, may nag-request din daw sa ICI na imbestigahan ng 4.44 billion pesos na flood control project sa Davao City. Anong detalye nito?
Gigi, tama ka, yung 4.44 billion pesos na flood control projects ay yung matatagpuan dyan sa Davao River at sa Matina River. At ang may gustong magpa-imbestiga niyan, Gigi, ay si ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino. Yung mga projects na yan ay matatagpuan sa distrito ni Davao City 1st District Congressman Pulong Duterte. At isa pang importanteng detalye dito, Gigi, ay ang mga contractors niyan ay isa sa may pinakamalalaking donasyon sa kampanya ni Vice President Sara Duterte. Wala pa namang tugon dyan ang mga Duterte, pero isa si Congressman Pulong sa mga inimbitahan ng ICI sa isang pagdinig ngayong linggong ito. Samantala naman, Gigi, bukod dyan ay nagpunta rin ng personal si LTO Chief Marcos Lacanilao sa ICI para hilingin sa komisyon yung pagpapaimbestiga ng mga infrastructure projects na nasa loob mismo ng bakuran ng LTO. Partikular na dyan itong Central Command Center ng LTO. Ang problema kasi dito, itong CCC na ito, yung C3, ay gagamitin sana para sa pagmomonitor ng lagay ng mga lansangan sa buong bansa. Pero ang problema ay ni isang camera ay walang na-install sa anumang lansangan dito sa Pilipinas. At ang nakita pang problema dito ay ang halaga raw ng proyektong ito ay aabot ng 1 billion pesos at may overpayments pa raw ito na 26 million pesos. Pero yun nga, hindi ito napapakinabangan. Kaya kailangang imbestigahan itong proyektong ito. Samantala naman, Gigi, bukod kay Congressman Pulong, ay nakatakda ring humarap si Presidential Son Congressman Sandro Marcos sa ICI ngayong linggong ito. Yan muna ang latest. Balik sa'yo, Gigi. Yan po ulat ni Gerard de la Peña live mula sa TV5 Media Center. Huwag kayong bibitiw mga kapatid, dapat una sa lahat. Mahigit 2 linggo nang hindi nagpapakita sa Senado si Senator De La Rosa. Ayon kay Senate President Tito Soto, pwede magsampa ng ethics complaint ang mga kumukwestiyon sa pag-absent ng senador. Live mula sa Senado, nangunguna sa balita si News 5 Senate Correspondent Mean Los Baños. Mean, nakapagpaliwanag na ba si Senator De La Rosa kay SP Soto kung bakit hindi siya dumadalo sa mga sesyon? Gigi, hanggang ngayon wala pa rin daw komunikasyon si Senate President Tito Soto kay Senator Bato de la Rosa. Yan ay simula nung hindi nga siya nag-a-attend ng sesyon, matatandaan natin, November 11, nag-resume ng sesyon ng Senado at simula noon hindi na natin nakita si Senator Bato de la Rosa. At bago nga yan ay umugong-ugong yung balita na di umano may palabas na ICC warrant laban kay Senator Bato. At simula nga, gaya ng sinabi ko, November 11, hanggang ngayon, hindi pa siya pumapasok sa session ng Senado o kahit sa anong committee hearings o deliberasyon ng budget, Pero ayon nga, ang hirit nga dyan ni Senate President Soto, bakit daw ang sinisilip si Senator Bato? Gayong ilang linggo itong absent, pero may ilan daw taga-kamara na 1 taon kung hindi po papasok. At ang sabi din at siniguro din ni Senate President Soto dyan ay tuloy-tuloy yung function ng opisina at mga staff ni Senator Bato de la Rosa, bagamat absent nga siya. Narito ang bahagi ng pahayag ni Senate President Tito Soto. Hindi. Walang ganung rule sa mga legislators Opo. In any of our rules or even in the Constitution. Siguro kung mayroong mga kababayan tayo na gustong tanungin itong ganyan, at saka let's say gustong panagutin ng isang legislator, mag-file sila ng ethics complaint. At may nakausap na ba ni kamakailan nga lang sinasabi. Go ahead, Mayan. Ikaw muna. Go ahead, Gigi. Go ahead. Sige. Ladies first. Ladies first. May nakausap na ba ni Senator De La Rosa ang iba pang mga senador? Kinwento sa atin ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson na 2 weeks ago pala ay chinat niya raw sa kanilang group chat itong Senator Bato de la Rosa. Apparently may group chat itong mga senador, kinumusta raw siya ni Senator Ping Lacson at may pabiru daw na reply si Senator Bato at sa ngayon may advice din sa kanya si Senator Ping Lacson. Pakinggan natin yung bahagi ng pahayag ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson.
Ang biro niya na sa akin, sir, i-break ko yung record mo sa pagtatago. Tapos may haha. Yun. Ang advice ko sa kanya, kung wala siyang intention na mag-surrender, magtago siya mabuti. Ang advice ko sa law enforcement, hanapin niyo siya mabuti. Trabaho nila yan maghanap Jiggy, kung matatandaan mo, 2010, nung nagtago rin sa Senator Ping Lacson, nung masangkot ang kanyang pangalan doon sa Dacer Corbito murder case, bagamat kalauna na-acquit naman siya. Samantala, sinasabi nung kasama niya sa minorya ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano na dapat daw talaga masiguro din naman ng gobyerno na mapoprotektahan nila yung kalayaan ni Senator Bato de la Rosa. Gayon nga, meron nga kasing agam-agam na baka pwede siyang damputin anytime at dalhin sa ibang bansa sakaling lumabas yung ICC warrant laban sa kanya. Yan muna ang latest mula sa Senado. Balik sa iyo, Jiggy. Maraming salamat, Mian Los Baños. Bago po kami magpaalam, nais ko po magpasalamat sa bumubuo ng Anak TV Seal Awards para sa parangal na ito na bilang makabata male star. Makakaasa po kayo na patuloy tayo makikisa sa hangarin na mapabuti ang kabataang Pinoy. Kami po ang inyong mga kapatid sa Balitan at Public Service. Dapat una sa lahat. Abangan niyo po ulit kami bukas dito sa TV5, 1PH, RPTV, True TV at 105.9 True FM.